up in a simple family in Batangas. Isang dating tourism student whose pretty face earned her a spot in the noontime dance group EB Babes. Siya si Seda Dayola. At sa ilang taon ng pagsasayaw niya on TV, ilang maintriga na rin ang kanyang hinarap. But the recent issue about her seems to be the most controversial one she has to face. At ito yung pagkakaugnay niya sa actor-model na si Derek Ramsey. At ang kinalaman niya sa umano'y hiwalayan nila ng girlfriend nitong si Angelica Panganiban. Nagulat ako, nasa rehearsal ako noon na parang, oy, may lumabas na sa dyaryo na dinidate ka daw, ganyan. Nakikita daw kayo sa labas. Sabi ko, ano to? Nang tanungin ng Showbiz Center ang personal na kaugnayan ni Seda kay Derek, inamin naman ng EB Babe na personal silang magkakilala ng aktor. Well, nagkakilala kami sa basketball. Kasi yung nagkataon na na-invite ako kasi yung meron akong friend na maglalaro. Tapos na maglalaro din pala, na maglalaro din pa doon si Derek, na magka-teammate sila. Naisip ko na, pwede maging kaibigan to kasi hindi siya showbiz mabait. Mabait siya. Nagbigayan kami ng number. Seda, however, made it clear na walang anumang mali siya ang naganap na palitan ng phone number sa pagitan nila ni Derek. Ako naman, kung nakikita ko na friendship lang talaga yung intention, why not? Kala lang, walang mali siya. Hindi Kasi, paano ako popormahan na... Siyempre, yung mga iba, kung nililigaw sila, siyempre, nagpapalakas yan, ganyan. Sa amin naman, wala siyang mga move na gano'n na aggressive. Wala. Isa pa sa mga lumabas na isyong sinagot ni Seda, ang umano'y pagbibigay sa kanya ng diamond ring ng aktor. Yun yung nakakatawa. Wala akong sigsig. Tattoo lang, star. Natawa lang ako. Sabi ko, diamond ring. Siguro wala naman sigurong bagong kaibigan o bagong kakakilala lang na bibigyan ng diamond ring. Hindi naman napigilan ni Seda na magpahayag ng pagkadismaya sa pagkakadawit niya sa napapabalitang pagiging on the rocks daw ng relasyong Derek-Angelica. Nakakalungkot lang kasi kung may problema sila tapos pwede naman na pag-usapan nila, wala nang iba na involved. Sana wag naman mandamay sa mga nangyayari sa atin. Sana lahat naman nadadaan sa pag-uusap wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang iparating sa mga iba na sana hindi tayo masyadong judgmental. Sana mas malawak yung isip natin. Hindi yung, porke magkasama, may something na, ganon, na i-judge ka agad. Well, sana pantay-pantay naman tayong magtrato sa mga tao. At sa gitna ng lahat ng naglalabasang mga haka-haka tungkol sa pagkakalink niya kay Derek, ito lang ang nais isagot ni Seda. Once and for all, walang relasyon, wala. Ayan po si EB Babe Seda. For the record, that's the most I've heard her talk, ha? Kasi hindi daw siya masyado nagsasalita. Kapag once and for all, sumagot na rin siya. Pero ito ang tanong ko sa'yo mo, kasi nga inamin naman ni Seda dun sa interview niya na nagpalitan sila ng number ni Derek Ramsey. Para sa'yo ba, ito ba normal para sa isang lalaking may long-term girlfriend at para sa isang single girl tulad ni Seda? Not really. I mean, minsan, syempre, nag-exchange ka tayo ng number. Halimbawa, we have something in common. Like, we work for the same network. Mag-exchange kami ng numbers kasi just in case we cross paths. Pero, with Derek being ABS-CBN, tapos with Seda being part of, this network, means parang, it seems like hindi sila You have to wonder, why are they what are they exchanging numbers for? Kahit sabi niya, siyempre sa basketball court naman nangyari, pero ano magagawin niyo? Magte-text kayo tungkol sa basketball? It's something like, it's uncomfortable, I think, for Angelica. So ito na lang, kayong mga girls ba, pag kunyari ang boyfriend nyo ay nagpalit ng numbers with another girl na single, na attractive naman si Seda, do you think Angelica, may right ba siya na questionin ito? I think Angelica has a right to question it, but it's not grounds for breaking up with someone. There must have been something kung it could have been sila. just because they exchanged numbers. I'm sure something else occurred between Derek and Angelica na hindi pa natin alam. Like, ang galing mo talaga mag-dribble. Yung mga ganyan. Angelica naman kasi kilala niya yung sarili niya, yung worth niya, alam niya yung worth niya kay Derek. Siyempre,
I don't think dapat magkaroon ng issue. I think for purposes of being fair, we should withhold judgment Yes. from Seda for now. Okay, at ito ang reaksyon ng nasa Facebook natin mula kay Kim Fornal. May message siya para kay Seda. Ang sabi ni Kim, Seda, kaya mo yan, huwag kang padadala sa issue. Kaya mo yan, With smiley smiling face. face. Salamat. Thank Okay. you. Okay. Ayan. Thank you for your opinion. Ito naman ang aking favorite na issue na this week, no. Syempre very close to you, Raymond, no. Yung nangyari sa The Buzz last week, nag-umpisa doon pero sumabog naman dito. Dito tayo talaga Sa Showbiz palaki Central. ng issue na to. Si The Annabelle. walking out of Rufa Gutierrez from The Buzz last week. We had Annabelle here last week. Sobrang matindi yung interview naman niya. So tingnan natin yung mga words naman galing kay Rufa Gutierrez dito. Let's watch this. Last week, agad na ibinalita ng Showbiz Central ang storya tungkol sa kagaganap lamang na emosyonal at biglaang pag-alis ni Rufa Gutierrez sa set ng The Buzz. Matapos ang isang di umanong di pagkakaintindihan with her co-host Chris Aquino. This just in, mga kapuso, katatanggap-tanggap lang po namin ang report na nag-walk out daw po si Rufa Gutierrez mula sa set ng The Buzz. Matapos nito, nagbigay ng isang mainit na pahayag ang kanyang inang si Annabelle Rama in defense of her daughter. Alam mo ang reason, Pia, bakit ko pinulaot dyan si Rufa sa The Buzz? Dahil hindi ko na matitake yun. Every Sunday, binabara siya lagi ni Chris, okay? But since then, nagkaayos na raw sina Rufa at Chris, who coursed her apology to Rufa through the media. Nitong Miyerkules, dumalaw si Rufa sa GMA Studios para sa pictorial ng kanyang latest movie with GMA Films na Working Girls at inilahad ang saloobin ukol sa latest controversy na kinakaharap nito. Wala pa, hindi pa siya tumatawag, hindi pa rin siya nag-text, at least nakapag-public apology na siya. So through the media, kasi yun ang way na ginawa niya, so yun ang way na dapat ko rin sagutin. Kung isang tao naman